Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ako ay magpapakita ng isang pagtatanghal ng tula mula sa aking mga kasamahan na naglalaman ng mahalagang konsepto tungkol sa dalawang kautosang tagapagpaganap. Ang ating paksa ay nakatuon sa dalawang kautosang tagapagpaganap na may malaking epekto sa ating pamahalaan at sa sambayanang Pilipino. At ngayon, narito ang aking mga grupo upang ipahayag ang tula tungkol sa dalawang kautosang tagapagpaganap. Pakinggan natin ang kanilang makabayang mensahe. Wikang Filipino, tungo sa pagkakaisa at pag-unlad ng bayan. Wikang Filipino, tungo sa pagkakaisa at pag-unlad ng bayan. Tayo'y Pilipino, May sariling wika. Isang wikang magbubuklod sa bawat isa. Filipino, ang ating pambansang wika. Sa puso't diwa, ito'y nag-uugnay sa bansa. Wikang Filipino, Mahalaga sa lahat. Ito ang ating kayamanan. Sa bawat salita at kaisipan. nagbibigay lakas At pagkakaisa ng bayan. dahil sa kautosang bilang 117. Wikang Pilipino ay pinapalaganap, pinapalakas. Hindi lang Tagalog ang batayan. Iba't ibang wika, Ang naging haligi ng bayan. wika ng bayan, Wika ng lahat. Sa opisina, eskwela, pamahalaan. Pilipino ang nagiging gabay. tungo sa isang bayang Nagkakaisa at magtagumpay. Usang bilang 335. Ito'y nag-atas. Gamitin ang Filipino sa bawat pag-uusap. Sa gobyerno, sa transaksyon. Wikang Filipino, Sa bawat komunikasyon. Filipino, Ay ating ipagmalaki. Sa salita at gawa, ito'y gamitin. Isang bansa, isang wika. Filipino, ikaw ang aming gabay at pag-asa. Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa kanilang makapangyarihang pagtatanghal. Ang tula na kanilang ipinakita ay naglalaman ng malalim na kahulugan tungkol sa mga kautosang ito. Una, ang kautosang tagapagpaganap bilang 117. Nilagdaan ni dating Pangulong Aquino noong Enero 1987. Nagtatag ito ng linangan ng mga wika sa Pilipinas upang payabungin ang wikang Filipino bilang pambansang wika. Ang Filipino ay binubuo hindi lamang ng Tagalog, kundi pati na rin ang mga salita mula sa iba pang wika sa bansa. Halimbawa, maaaring isama ang mga salita mula sa Cebuano o Ilocano sa Filipino na nagpapayaman sa bokabularyo nito. Pangalawa, ang kautosang tagapagpaganap bilang 335. Nilagdaan noong Agosto 1988. Nag-aatas ito sa mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng Filipino sa kanilang opisyal na komunikasyon. Halimbawa, sa mga proyekto ng barangay, ang lahat ng dokumento o abiso ay dapat nasa Filipino. Bakit kaya? Siyempre, upang mas madali itong maunawaan ng mga mamamayan. Ang mga kautosang ito ay naglalayong palakasin ang paggamit ng Filipino sa edukasyon at gobyerno na nagbibigay diin sa halaga ng wika sa pabansang kaunlaran. Sa pagtatapos, ang tula na ito ay hindi lamang para ipaalala ang mga kautosang tagapagpaganap, kundi upang gisingin ang damdaming makabayan sa ating lahat. Naway, maging inspirasyon ito upang tayo ay maging responsableng mamamayan at tagapagtanggol ng ating bayan. At yun lang po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa inyong lahat.